Dadako na sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At yung atin pong teksto na pag-aaralan ngayon ay nasa aklat po ng Juan, Kabanatang 8, mga talatang 30 hanggang 38. So ito po ay pagpapatuloy ng atin pong serye sa aklat po ng Juan o Ebanghelyo sang-ayon kay Apostol Juan. At ang atin pong pag-aaral ngayon ay may pamagat, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ito po ang salita ng Diyos sa Juan 8, mga talatang 30 hanggang 38. Samantalang sinasalita niya ang mga bagay na ito, ay maraming nagsisampalataya sa Kanya. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy tunay nga kayong mga alagad ko, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Sa kaniya'y kanilang isinagot, kami binhi ni Abraham at kailanman hindi pa naging alipin ni numang tao. Paanong sinasabi mo, kayo'y magiging laya? Sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman, ang anak ang nananahan magpakailanman. Kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. Talastas ko na kayo'y binhi ni Abraham. Gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat ang salita ko'y hindi nagkasya sa inyo. Sinasalita ko ang mga bagay na aking nakita sa aking ama, at ang ginagawa rin ninyo ang mga bagay na inyong narinig sa inyong ama. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. So mga kapatid, sa akin pong pag-aaral ng Biblia at sa pag-aaral ng mga aklat tungkol sa Biblia, meron po akong natutunan. At isa po doon sa natutunan natin ay meron po palang 4 na klase ng tao sa mundo. 4 na klase ng tao sa mundo. Una, may mga taong hindi ligtas at alam nila sa sarili nila na hindi talaga sila ligtas. So yan po yung kadalasan na na-encounter natin sa ating mga pag-iibanghelyo. Kapag tinanong po natin sila, alam mo na ba kung saan tutungo ang iyong kaluluwa matapos ang maikling buhay? Diretso po nilang sasagutin ito. Dahil sa aking pagiging makasalanan, alam kong impyerno ang bagsak ko. Yung mga tao na hindi ligtas, pero alam nila sa sarili talaga nila, honest sila, hindi sila self-righteous, hindi sila hypocrite. Alam po nila na hindi talaga sila ligtas. Pangalawa, may mga tao pong nag-aakala na ligtas sila, pero in reality, hindi talaga sila ligtas. So, akala nila ligtas sila, pero ang totoo, wala naman talaga silang kaligtasan. Hindi talaga sila ipinanganak na muli. So, ito po yung mga tao marahil na pinapaniwala yung kanilang mga sarili o yung tinatawag na self-deceive, o kaya naman ito ay bunga kadalasan ng mga bunga ng mga false way of evangelism o yung mga man-made na o imbento lang ng tao na paraan ng modernong pag-iibanghelyo. At ilan po sa mga halimbawa po niyan yung tinatawag na sinner's prayer, kung saan po ang mga pastor o yung mga ebanghelista, matapos po nilang mangaral ng ebanghelyo, ang dulo po nun palagi ay papasunurin nila sa isang maikling panalangin na dinidikta, no? At patapos pong sumunod sa isang maikling panalangin, idinidikta ang mga taong ito na nakarinig di umano ng ebanghelyo, idideklara na nila nung araw din na iyon na ligtas na kayo, isulat nyo na, nakasulat na ang inyong pangalan sa aklat ng buhay, tandaan nyo na ang araw na ito, isulat nyo na yan sa inyong mga Biblia, sapagkat ngayon ang kayo ay diligtas ng Diyos. Ano ang basis, mga kapatid? Sumunod sa isang maikling panalangin idinidikta. No? Bagamat naniniwala po tayo, may mga tao po talagang sa soberentiya ng ating Panginoon at sa kanyang karunungan, may mga tao po talagang naliligtas sa pamamagitan po noon. No? Pero mga kapatid, yun po ay nagkokos ng mas malaking damage sa mga tao, lalo na kung ang isang tao ay hindi naman ipinanganak na muli,
at nag-aakalang siya ay ligtas dahil lang po siya ay sumunod sa isang panalangin idinidikta. Kapag tinanong mo siya, ligtas ka na ba? Ang sasagot niya, oo. Pag tinanong mo kung bakit, hindi niya sasabihin dahil ako'y niligtas ni Kristo at ako'y sumampalataya sa kanya. Ang sasabihin niya kasi, isang araw may nagpunta sa aming pastor, isang araw may nagpunta sa aming ebangelista, isang araw pumunta ako sa isang komperensya, tinawag kami sa harapan, yung tinatawag na altar call, at kami pinasunod sa isang panalangin. At doon diniklara ng pastor, ako ay ligtas na. Saan nakabatay ang kanilang kaligtasan? Sa ginawa nilang sinner's prayer. So, akala nila ligtas sila, pero in reality, hindi talaga sila ligtas. At mga kapatid, iyan po yung mga klase ng tao na napakahirap iibanghelyuhan, bahagi na ng ebanghelyo kasi sila ay self-deceived. Akala nila hindi na nila kailangan ng gospel dahil inaakala nila na sila ay ligtas na, but in reality ay hindi. So yung pangatlong katangian ng isang taong sa mundo, may mga taong ligtas pero hindi nila alam na sila ay ligtas. Meron po palang gano'n, yung ligtas na sila, pero hindi nila makumpirma sa kanilang mga pusong ligtas. Pag tanong mo sila, naniniwala ka ba sa ebanghelyo? Kaya nilang i-recite yung gospel? Pero pag tinanong mo sila, alam mo na ba na pag namatay ka, kung na langit ang punta mo, hindi sila makasagot ng diretsyo. No? So, hindi ibig sabihin nun, hindi sila ligtas. No? Kasi sumampalataya naman talaga sila sa gospel. Yun nga lang, mga kapatid, maaaring kulang pa yung kanilang kaalaman. Hindi pa sila umaabot doon sa certain maturity na sila ay naturuan na ng gusto ng mga doktrina ng salita ng Diyos para masabi nila na with all conviction na sila ay tunay na pupunta sa langit. Sila ay tunay na ligtas. Kaya nasulat yung 1 John chapter 5 verse 13. Sinulat ko wika sa inyo ang mga bagay na ito upang malaman ninyo, sabi ni Apostol Juan, na kayo ay may buhay na walang hanggan. So, kung alam na nilang ligtas sila, bakit pa sinulat iyon? So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi pa talaga sila, bagamat ligtas sila, hindi pa nila makumpirma, hindi nila masigurado na sila po ay ligtas. Yun po yung isang klase ng tao. Ang kailangan lang ng mga ganitong klase ng tao, mga kapatid, mga minamahal, patuloy na discipleship. Patuloy na pag-attend sa Sunday School, patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos para mapagtibay panlalo ang kanilang pananampalataya. Ang panghuli, ito marami siguro sa atin, mga taong ligtas talaga at alam nila sa sarili nila na sila ay ligtas. No, ito yung mga tao marahil na uma-attend sa church na nangangaral ng tapat na salita ng Diyos, ma-attend sa church na tinuturo ng seryoso ang salita ng Diyos. Kaya nung sila'y na-convert, patuloy silang na-disciple, patuloy silang tumatag sa pananampalataya, patuloy nilang natutunan nila at nakumpirma nila na sila po talaga ay ligtas. So yan po yung apat na klase ng tao. Mga taong ligtas at alam nila sa sarili nila na hindi sila ligtas, mga taong nag-aakala na ligtas sila, pero in reality hindi talaga sila ligtas. Mga taong ligtas pero hindi nila alam na sila ay ligtas. At mga taong ligtas talaga at alam nila sa puso nila na sila ay ligtas. Ang tanong ko sa inyo, mga kapatid, nasaan ka kaya doong bahagi? Alin ka kayang klaseng tao? Batay doon sa mga klase ng tao na binanggit ko po sa inyo. Pero nabanggit ko po kanina, mga kapatid, na mayroong isang klase ng tao na napakahirap i-evangelize. Yun po yung mga tao na self-deceived. Yung nag-aakala na sila'y ligtas, pero in reality, hindi pala talaga sila ligtas. At ganyan po yung makikita nating ugali o estado ng mga na-encounter po dito ng ating Panginoong Hesukristo na mga Hudyo, ng mga oras po na ito. Dito po makikita natin, mga kapatid, na yung mga taong ito, yung mga Hudyo na kinakausap ng ating Panginoong Hesukristo, ayon po sa komentaryo ni Apostol Juan na makikita niyo mamaya ay mga nagsasabing sila ay ligtas. Sila ay mananampalataya. Pero hindi doon naniwala ang ating Panginoong Jesucristo. Nagbigay po siya ng mga marka upang maihayag talaga ang tunay nilang kalalagayan at ma-realize nila na sila po pala talaga ay hindi tunay na ligtas. At nagbigay po ang ating Panginoong Jesucristo dito ng apat, nakita ko po ay apat na marka
ng isa pong tunay na mananampalataya. I should say, tunay na alagad. 4 na marka ng tunay na alagad. At ito po, mga kapatid, ay may layunin na matulungan kayo upang kung sakali man na kayo po ay self-deceived, kung sakali man na kayo'y nag-aakalang ligtas pero hindi pala talaga kayo ligtas, magamit nyo po itong mga marka na ito upang inyong eksaminin ang inyong mga sarili at malaman nyo po ang inyong tunay na kalalagayan sa harapan po ng ating Panginoon. So, unang marka, mga kapatid, 4 po ito na nakita natin sa talata. Unang marka, ito po ay sila po yung mga tao, mga kapatid, na mahal ang salita ng Diyos. So, yung unang marka ng isang tunay na alagad o tagasunod ni Kristo, mahal nila ang salita ng Diyos. Pansinin niyo po sa verses 30 to 31 sa inyong mga Biblia, mga kapatid. Ang sabi ho dyan, samantalang sinasalita niya ang mga bagay na ito, ay maraming nagsisampalataya sa Kanya. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkakagayo'y tunay nga kayong mga alagad ko. Dito po, nabasa ho natin, mga kapatid at mga minamahal, na matapos pong mangaral ng ating Panginoong Hesukristo doon po sa templo sa Jerusalem, nung huling araw po ng pista ng tabernakulo, yan ang context niyan, di po ba? Nasa verse 37, makikita niyo po yan. At ayon po sa patutuon ni Apostol Juan, marami daw pong nagpahayag, marami daw pong nagpakilala, marami daw pong nagsabi na sila ay sumasampalataya sa Panginoong Jesus. Ayon po dun sa verse 30. Po. Pero mapapansin po natin sa talata, mga kapatid, na tila hindi po kumbinsido ang ating Panginoong Jesus doon sa mga nagsasabing sila'y sumasampalataya. Yung mga nagpapahayag na sila ay nagtiwala na sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po nagbigay po siya ng challenge. Nagbigay po siya ng hamon sa kanila upang siyasatin po nila ang kanilang mga sarili at mahayag po ang kanilang tunay na kalalagayan. Kung sila po ba talaga ay tunay na sumasampalataya. At ang unang hamon po, ang unang challenge po sa kanila ng ating Panginoong Hesukristo upang masubok po yung kanilang pinoprofess na pananampalataya ay ang kanilang pagmamahal sa salita ng Diyos. Again, ang sabi po sa verse 31, sinasabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y nagsisipanatili sa aking salita. Nakita niyo po yun? Kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Ano daw po ang marka ng isang tunay na alagad? Nagsisipanatili sa Kanyang mga salita. Yung salita pong nagsisipanatili o magsisipanatili po dito ay nagpapakita po ng pagpapahalaga ng isang tunay na mananampalataya sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, hindi lang po nila minsanan itong binibisita. Hindi lang po nila tuwing linggo ito pinag-aaralan. Hindi lang po nila ito tuwing linggo lang binubuksan. Pag sinabi pong nagsisipanatili, araw-araw po nila itong pinagbubulayan. Naglalaan po sila ng panahon sa kabila po ng kanilang kabisihan na manatili at magbabad sa presensya ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng pagbubulay ng Kanyang mga salita. Mga minamahal, mahirap po itong tanggapin pero ito po ang katotohanan. Wala pong tunay na mananampalataya ang hindi interesado at tamad na magbulay ng salita ng Diyos. Uulitin ko po yun, wala pong tunay na mananampalataya ang hindi interesado at tamad magbulay ng salita ng Diyos. Now, I understand, mga kapatid, na minsan nawawala tayo sa mood mag-aral ng salita ng Diyos. Kayo po ba, lagi kayong masipag mag-aral ng salita ng Diyos? No? Ako po, pastor na. Mga kapatid, magiging sinungaling ako at ipokrito kung sasabihin ko sa inyo, ako po laging ganado mag-aral ng salita ng Diyos. Nung ako po'y naoperahan sa ospital, sa Malolos, kasama ko po si aking mother, si mami nakikita ko na mamanage pa niyang mag-aral lagi ng salita ng Panginoon. Ako, gusto ko mag-aral ng salita ng Panginoon, nakikita ni mami, pero dahil sa kalalagayan ng aking katawan, hindi ko makayang magbasa. Po, nahihirapan akong magbasa. Minsan nangyayari yun, mga kapatid, kapag may iniinda ka sa iyong katawan, naapektuhan yung iyong uhaw, yung iyong desire na magbasa. Pero nakita din ni Mother na gumagawa at tayo ng paraan para makapakinig kahit papano ng salita ng Diyos. Nakikinig tayo ng preaching,
na nakikinig tayo ng mga pangangaral sa YouTube o tawag din yung isang app. Anyway, ano man po yung app, merong preaching ng salita ng Panginoon. Ano po yung gusto kong puntuhin? Totoo na may struggle sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pero kung isang tunay na mananampalataya, gagawa at gagawa ng paraan. Ano? Para hindi niya mapabayaan ang kanyang personal na pagbubulay ng salita ng Panginoon. Okay? Kung siya ay busy, siya ay napakaraming ginagawa, iisip siya ng paraan para kahit sandali makapagbulay siya ng salita ng ating Panginoon Diyos. Bakit? Kasi mahal sa kanya ang salita ni Kristo. Maghahanap siya ng panahon para makapagbulay ng salita ng Diyos. Ngunit mga kapatid, ang tunay na mananampalataya, makikita ho natin dito sa talata, sila po ay tunay na nagmamahal sa salita ng Diyos. Para sa kanya, ito po ay salita ng buhay. Ito ang kanyang araw-araw na pagkain o daily bread na kasing sarap ng isang pulot. Para sa kanya, hindi siya maaaring mabuhay nang wala ang salita ng Diyos. Napakahalaga po nito sa kanyang buhay na hindi niya ito ipagpapalit sa ilang oras at ilang minutong pag-i-scroll sa Facebook. No, hindi niyo po namamalayan pagka nagpe-Facebook kayo, kaka-scroll ninyo. Ano? Habang nagpapahinga kayo, lumipas na yung 15 minutes, 30 minutes, isang oras. Magugulat ka, 3 oras ka na palang nag-i-scroll. Ano? Tapos sasabihin mo, Pastor, wala akong time. Napaka-busy ko pong tao. Hindi nga. Ano? Dahil mo time mag-Facebook, pero wala kang time magbulay ng salita ng Diyos. No? O kaya naman, minsan yung mga online selling, ilang oras nagla-live yung mga nagtitinda po roon, isang oras, 2 oras, nagagawa mo magtiis. Ano? Makahanap ng items na bibilin mo para sa iyong sarili o para sa iyong mga anak, pero wala kang time magbulay ng salita ng Diyos. There's something wrong. No, kung hindi ka tunay na mananampalataya, may something wrong sa iyong buhay pananampalataya. Unhealthy ang iyong pong spiritual life kung napapabayaan po natin yung pagbubulay ng salita ng Panginoon. Para po kasi sa isang tunay na pananampalataya, napakahalaga po ang pagbubulay at araw-araw na pag-aaral ng salita ng Panginoon. And take note, araw-araw. No? Hindi po nagtatapos at nagsisimula ang iyong pagiging Kristiyano tuwing Sunday. Mas nasusubok ito from Monday to Saturday. Nare-reflect po ba ng iyong buhay na ikaw ay isang tunay na mananampalataya the way you treat and give importance to the Holy Scripture? Ngunit mga kapatid, yung salita pong pananatili dito sa salita ng Panginoon na hindi lang po nagsisimula at nagtatapos sa araw-araw na pag-aaral at pagbubulay po nito. Ang tunay po na alagad ni Kristo ay ginagawa din po ang lahat. Hindi lang para pag-aralan ng salita ng Diyos, kundi upang sundin at gawin yung mga natututunan po niya mula rito. So hindi po tayo nag-aaral lang, kundi nadi-desire din natin yung lahat ng ating naaaral, i-apply din natin, gagawin din po natin sa ating mga buhay. Sabi nga po ni Dr. John MacArthur, and I quote, "Real disciples are both learners and faithful followers." At end of quote. Ano pong ibig sabihin nun, mga kapatid? Yung tunay daw pong alagad ay parehong mag-aaral at tagasunod ng salita ng Diyos. In fact, nasabi ni James, kapag po tayo ay tagapakinig lamang at hindi tagagawa ng salita, dinadaya lang daw po natin ang ating mga sarili. Kaya ang challenge po niya, be ye doers of the word, not hearers only, deceiving your own selves. James chapter 1, verse 22. So sinisikap po niya sa araw-araw ng kanyang buhay na matutunan ang salita ng Diyos at kung pagka natutunan niya ito, maisagawa, maisakatuparan, magawa niya ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Sa makatuwid, mga kapatid, mga minamahal, hindi po uubra na ang isang tunay na mananampalataya ay malaki lang ang ulo niya sa dami ng kanyang nalalaman sa Biblia, pero wala naman pong natatanim sa kanyang puso upang maipabuhay po niya ito sa araw-araw. So kung ikaw po ay isang tunay na mananampalataya sa mga oras na ito, dapat kitang-kita, mga kapatid, yung impact ng salita ng Diyos sa iyong mga buhay. Kitang-kita yon sa iyong pamumuhay. So kung tatanungin po kaya, mga minamahal,
Pag-isipan nyo lang ho sandali. Kung tatanungin po kaya ang mga kasama nyo sa bahay, ang inyong asawa, ang inyong pong mga anak, ang inyong mga kapitbahay, ang inyong mga katrabaho, ang inyong mga kaibigan, nakikita kaya nila ng malinaw yung impact ng salita ng Diyos sa iyong buhay? Nakikita kaya nila yung iyong pananatili sa salita ng Diyos sapagkat nakikita ito sa iyong buhay araw-araw? Yun po yung magandang pag-isipan, mga kapatid. At kung hindi man nakikita, baka nagkukulang tayo sa pag-araw-araw nating pagbubulay ng salita ng Diyos. Uulitin ko, kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya, pagbubulayan mo ito araw-araw at hindi mo lang pagbubulayan, isa sa buhay mo ito sa araw-araw ng iyong pamumuhay. So yan po yung unang marka ng isang tunay na alagad. Mahal po niya ang salita ng Diyos. At nakita po natin yan sa pamamagitan ng araw-araw niyang pag-aaral nito at ang araw-araw niyang pamumuhay sa liwanag po nito. So let's now move on doon po sa pangalawang marka ng isang tunay na alagad. Namely, nalalaman po niya ang katotohanan. Nalalaman po niya ang katotohanan. So matapos pong sabihin po ng ating Panginoong Hesukristo, ang unang marka po ng isang tunay na mananampalataya, nagpatuloy po siya sa verse 32. Tingnan niyo po yan. Ano? Sabi niya, at inyong makikilala ang ang katotohanan. Yan po muna tayo. Inyong makikilala ang katotohanan. Yung katotohanan po dito, mga kapatid at mga minamahal, ay pumapatungkol po sa katotohanan, una, kung sino ang ating Panginoong Hesukristo, na siya po ay anak ng Diyos, na siya po ay tunay na Diyos, na siya po ang I am o ako nga, na sinasabi sa Exodo, kabanatang 3, na pangalan ni Yahweh. Ibig sabihin, hindi lang siya isang maliit na Diyos, kundi siya talaga si Yahweh. Na siya po ang nagkatawang tao at tunay na tao, Diyos at tunay na tao at the same time, kasi marami pong nagde-deny sa kanyang pagiging tao, kagaya ng ang dating daan. So siya po ay tunay na Kristo at tunay na tagapagligtas, na siya po ay kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. In short, lahat po ng mga pagpapakilala niya na sa kanyang sarili na itinuturo ng Scripture dapat pinapaniwalaan at sinasampalatayanan ng isang tunay na alagad. Sa mga tuwid, mga minamahal, naniniwala ang isang tunay na alagad sa mga katotohanang itinuturo ni Jesus tungkol sa kanyang sarili. In contrast po dito, yung tunay na mananampalataya po ay hindi po pwedeng maniwala sa mga kasinungalingan at kamalian. Gaya halimbawa, yung pagtuturo na si Kristo ay tao lang. Si Kristo ay nilikha lang ng Diyos. Si Kristo ay gaya lamang ng isang anghel o ng isang propeta. So hindi, kung ito ang iyong paniniwala tungkol kay Kristo, kung mali ang iyong pagkakakilala kay Kristo, hindi ka tunay na alagad ni Kristo, kahit ang pangalan ng inyong simbahan ay Iglesia ni Kristo. Sapagkat ang pagiging tunay na alagad ay hindi na nakabatay sa pangalan ng Iglesia. Ang tunay na alagad ay nakabatay kung ano ang iyong paniniwala tungkol kay Kristo. Kung ang paniniwala mo ay ang katotohanan tungkol kay Kristo, it doesn't really matter kung ang iyong iglesia o iyong kapilya ay pinapaupahan lang. Minsan nade-delay pa ng pagbabayad. It doesn't really matter. No? Kung ang mga dumadalo dito ay mga di tricycle lang at di motor lang, minsan tayong nadaluhan ng di kotse na wala pa. No? So, it doesn't really matter. Ano? Hindi po yun ang batayan ng pagiging nasa katotohanan. Ang batayan para masabi mo na sa katotohanan ka kung tama ang iyong aral, kung tama ang iyong doktrina, kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. Yung iba po dyan, mga kapatid, alagad lang po ni Felix Manalo at hindi ni Kristo. Yan po ang malungkot. Pero mga kapatid, ang isa pong tunay na alagad ni Kristo ay hindi lang po naniniwala sa katotohanan kung sino si Kristo. Naniniwala din po siya sa katotohanan itinuturo ng salita ni Kristo. Naniniwala siya na walang ibang paraan para matungo o mapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makatutungo sa Ama kundi sa pamamagitan ko, sabi sa Juan 14:6. Naniniwala siya sa gitna sa kasapatan ng ginawang sakripisyo ng kordero ng Diyos na may kapangyarihang alisin ang kasalanan ng sanlibutan. Naniniwala po siya na ito po ay kailangang
Hindi na ito kailangan tulungan ng mabuting gawa o anumang sakramento ng simbahan o pag-alib sa isang relihiyon. Naniniwala po ang isang tunay na alagad sa katotohanan na sapat ang ginawa ni Kristo upang tayo ay malinis, mapatawad, mahugasan sa lahat ng atin pong mga kasalanan. Sa makatuwid mga kapatid, ang tunay na alagad ay hindi po maaaring maging isang heretic o i-deny niya yung mga fundamental doctrines ng Biblia. Yes, mga kapatid, pwede po tayo na magkamali sa mga minor doctrines o yung mga mga doktrina na wala namang kinalaman kung sino ang Diyos at sa kaligtasan. No, kaya nga maraming relihiyon na nagkakaiba-iba sa paniniwala na po sa mga bagay na minor doctrine. Pero ang isang tunay na Kristiyano, kahit po magkakaiba ang paniniwala niyan sa minor doctrines, ay hindi po maaaring magkamali sa mga major and fundamental doctrines. Doctrines kung sino ang God. No? Ang tunay na Kristiyano, hindi po pwede na i-deny ang doctrine of the Trinity, sapagkat yan ay maliwanag na tinuturo ng Scripture. Hindi po siya paniniwala na ang salvation ay sa pamamagitan ng gawa. No? Sapagkat ang tunay na Kristiyano ay naniniwala, maliwanag sa Bible, na sa pamamagitan lang ng pananampalataya. In short, mga kapatid, ang tunay na mananampalataya hindi po maliligaw sa mga doktrina na may kinalaman pagdating sa kaligtasan. So, sila po, mga kapatid, ang nakikita sa kanilang sa mga taong nakakaalam ng katotohanan. So, pangatlong marka po ng isang tunay na alagad, 4 lang po ito mga kapatid, siya po ay malaya sa kasalanan. Malaya sa kasalanan. So, makita po natin yan in verses 32, letter B, hanggang sa susunod na talata. Kaya nyo pong basahin po natin muli yung verse 32 sa kabuuan. Sabi po dyan, at inyong makikilala ang katotohanan. So, dyan po galing yung punto natin kanina. And then, nasabi niya, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Kita niyo po yon? So, hindi po nag-get ng mga Hudyo yung ibig sabihin po dito ng ating Panginoong Jesus. Kaya po sabi nila sa verse 33, sa kanya'y kanilang isinagot, yung mga Hudyo po ito nagsasalita, kami binhi ni Abraham, at kailan may hindi pa naging alipin ng ninumang tao. So, paano sinasabi mo kayo'y magiging laya? So, hindi po nila ibig sabihin dito na kahit minsan, hindi sila naging alipin ng kahit anong mga bansa. Kasi alam naman po nila, yung kasaysayan at alam po natin, na sila po ay napakarami ng beses na naalipin ng ibang mga bansa. Naalipin po sila ng Egypt, di po ba? Naalipin po sila ng Assyria, ng Babylonia, ng Greece, ng Syria, ng Rome. So, sa makatuwid yung sinasabi po nila dito, bilang sila po ay lahi ni Abraham, hindi sila naalipin daw ng sino mang tao. Sila daw po ay malayang tao. No? Kaya po pagdating po sa verse 34, makikita nyo po dyan mga kapatid, nilinaw po ng ating Panginoong Hesukristo yung kanyang ibig sabihin dun sa sinabi niya sa verse 32. Ang sabi niya sa verse 34, mga kapatid, sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. So yung pagkaalipin po palang binabanggit dito ng ating Panginoong Hesukristo na umaalipin sa mga Hudyo na kanyang kausap na nagsasabing sila'y mananampalataya ay kasalanan. So doon pala sila kinakailangang lumaya, mga kapatid. Bagamat malaya po pala ang mga Hudyo sa tingin po nila sa kanilang sarili, ang realidad po pala nito, ayon po sa ating Panginoong Hesukristo, sila po ay sunod-sunuran sa kasalanan. Ginagawa po nila yung mga kasalanang pita po ng laman, ginagawa po nila ang gusto ng promotor ng kasalanan na si Satanas. Marami pong mga tao, mga kapatid, ayaw po sumunod sa ating Panginoon Jesucristo kasi ayaw po nilang matali daw sa isang relihiyon. Marami daw bawal, marami daw mga kautusan, maraming requirement. Ayaw pong magpaalipin kay Kristo. Gusto daw nilang maging malaya at walang nagdidikta sa kanila ng dapat gawin. Naka-encounter na po ba kayo ng ganyang tao? Pero hindi po pala totoo na magiging malaya sila sa ganung paraan. Kasi, dalawa lang po yung tinuturo dito, is either alipin ka ni Kristo o alipin ka ng dyablo.
alipin ka ng kasalanan. So, at kung ikaw ay tunay na alagad ni Kristo, hindi ka mananatili sa pagkaalipin ng kasalanan sapagkat oras na naligtas ka ni Kristo, mga kapatid, hindi ka niya lang palalayain sa kabayaran ng kasalanan. Yung tinatawag niya justification. Ikaw din ay kanyang palalayain sa kapangyarihan ng kasalanan, o yung tinatawag na sanctification. And then eventually, ikaw ay palalayain niya sa presensya ng kasalanan, yung tinatawag na glorification. So, sa makatuwid, mga minamahal, walang Kristiyanong nananatiling alipin ng kasalanan. Kristiyano ka nagpapakilala ngayon, pero hanggang ngayon, alipin ka pa rin ng kasalanan. Mag-isip-isip kang mabuti. Kasi sabi ng ating Panginoong Kristo, mapapalaya. Kung ikaw ay tunay na alagad, pinapalaya ka o pinalaya ka ng Diyos ni Kristo sa kasalanan. Now, hindi ko po ibig sabihin dito, mga kapatid, na kapag ikaw ay Kristiyano, perpekto ka. Magi-struggle pa rin po tayong lahat sa kasalanan. May times, nahuhulog pa rin tayo sa kasalanan. Do you agree, mga kapatid? Normal po yun, kasi nandito pa tayo sa makasalanang laman. Magiging hindi po ako totoo sa inyo kung sasabihin ko, ako kahit minsan hindi na nagkakasala. Alam po ng Diyos at alam ko sa akin sarili, may mga times na nagkakasala pa rin ang inyong lingkod. Pero mga kapatid, kung tayo po ay tunay na mananampalataya, hindi po tayo maaaring manatili at magtampisaw sa kasalanan. Hindi ka maaaring manatili sa iyong pagkakadapa. Aahon at babangon at matapos kang mahulog sa kasalanan, matapos kang magkamali, hindi ka mag-e-enjoy sa iyong pagkakamali. Tatayo at lalakad ka patungo kay Kristo. Iyan ang pinagkaiba, mga kapatid, ng makasalanang taga-sanlibutan at makasalanang mananampalataya. Ang makasalanan sa sanlibutan, matapos silang magkasala, gagawin nila ang kasalanan nang wala man lang pagsisisi sa kanilang mga puso. Pero ang isang mananampalataya, matapos po siyang magkasala, hindi siya mapapakali. Siya po ay malulungkot. Siya po ay magbobroke. Siya po ay lalapit kay Kristo at magsisisi at hihingi siya ng kapatawaran. At sisikapin po niya na hindi niya na maulit yung kanya nagawang pagkakamali. Diyan po natin makikita ang kaibahan ng alipin ni Kristo at ang alipin ng sanlibutan, ang alipin ng kasalanan. Palalayain at palalayain ka ni Kristo kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya. Ganyan po yung makikita natin in verses 35 to 36. So, sabi po sa verse 35, at ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman, ang anak ang nananahan magpakailanman. Kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. Nakita niyo po yun, mga kapatid? So, hindi po talaga pwedeng mananatili tayong alipin. Kung pinalaya daw po tayo ng anak ng Diyos, tayo daw ay magiging tunay na laya. Saan po tayo malaya? Sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya questionable po, mga kapatid, yung isang mananampalataya nagpapakilala pero patuloy pa rin alipin ng kasalanan. Patuloy pa rin alipin ng bisyo. Patuloy pa rin alipin ng mga masasamang gawain. Sapagkat kung isang tunay na mananampalataya, madadapa siya, oo, pero hindi siya mananatili sa kanyang pagkakalubog. Dito po, nagpatuloy ang ating Panginoong Kristo sa paggamit ng aspeto ng pagkaalipin. Yun daw pong alipin ng mga kasalanan in this context, yung mga Hudyo, nagsasali daw po na sila'y tunay na mananampalataya, pero ang totoo po ay hindi daw sila tunay na mananahan sa bahay o sa presensya at pagpapala ng Diyos magpakailanman. Pero daw yung tunay na anak, namely yung mga tunay na mananampalataya, yung mga pinalaya sa kapangyarihan at kabayaran ng kasalanan, sila daw po ay tunay na mananatili dito. Yun yung sabi dun sa verse 35. Ibig sabihin, sinasabi po dito ng ating Panginoong Hesus na yung temporary blessing at favor na nakukuha po ng mga Hudyo nung Old Testament ay hindi na po mananatili sa kanila. Temporary lang po yun. Pagdating po sa New Testament, sa bagong tipan, ang mga tunay na pinagbuhusan na ng pagpapalat ng Diyos na mananatili magpakailanman ay pumapatungkol po sa mga tunay na pinalaya sa kabayaran at pagkaalipin ng kasalanan. Yung mga tunay na mananampalataya, ayon po doon sa verse 36. So mga kapatid, kung kayo po ay nananatili sa pagkaalipin sa kasalanan, ibig sabihin lang po niyan,
Ibig sabihin mga kapatid, nagiging lifestyle mo pa din yung paggawa ng kasalanan. Hindi ka man lang nakikitaan ng pagbabago sa iyong buhay. Kung ano ka dati, ganun-ganun ka pa rin ngayon. Malamang sa malamang, alipin ka pa rin ng kasalanan at hindi ka patunay na pinapalaya ni Kristo. Hindi ka patunay na alagad. Maaring ikaw yung sinasabi doon sa pangalawang klaseng tao na inaakalang mananampalataya. Inaakalang ligtas pero hindi talaga ligtas. In other words, ikaw ay mapapahamak pa rin. Ang isang tunay na mananampalataya, bagamat makasalanan pa din, hindi siya mananatiling alipin ng kasalanan. Yan po ang sigurado. Siya po ay alipin ni Kristo. Alipin ka ba ni Kristo sa mga oras na ito? O alipin ka pa rin ng kasalanan? Yung iyong pamumuhay ang magsasabi kung ano ang totoo. Mga kapatid. Panghuli pong marka, mga kapatid, ng isang tunay na mananampalataya, siya po ay nagmamahal kay Kristo. Siya po ay nagmamahal kay Kristo. Yan po yung hindi katangian ng mga peking alagad na ito na nagsasabi po na sila ay mananampalataya. Tingnan niyo po doon sa mga huling talata natin, verses 37 to 38. Talastas ko na kayo'y binhi ni Abraham, sabi ni Jesus. Gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat ang salita ko'y hindi magkasya sa inyo. Teka muna, di ba yung mga tao, ito yung sinasabi na sumampalataya sa kanila? O sa ating Panginoong Jesus. Pero sa verse 37, nakita nyo mga kapatid, gusto nilang patayin si Kristo. No? And then verse 38, sinasalita ko ang mga bagay na aking nakita sa aking ama rather, at ginagawa rin ninyo ang mga bagay na inyong narinig sa inyong ama. So paano po nating nasabi mga kapatid na hindi talaga nila mahal si Kristo kahit sinasabi nila sa mananampalataya? Una, nabanggit ko na kanina sa verse 37, gusto nga nila patayin si Kristo. Meron ba nagmamahal sa isang tao pero gusto niyang patayin? Di po ba? Pangalawa, ayaw po nila sa salita ni Kristo. Ba? Sabi niya, ako'y nagsasalita, ang salita ko'y hindi magkasya sa inyo. In other words, walang puwang ang salita ni Kristo sa kanilang mga puso. Yun po palang trato natin sa salita ng Diyos ay sumasalamin sa ating tunay na kondisyon sa harapan ni Kristo. Mga kapatid. Kung tunay po tayo na nagmamahal sa Diyos, mamahalay, nagpapahalagan din po natin ang kanyang mga salita. Kung tayo naman po ay hindi nagpapahalaga sa Diyos, hindi din po natin pahahalagahan ng kanyang mga salita. So gusto mong malaman kung mahal mo talaga ang Diyos? Tingnan mo yung iyong Biblia. No? Baka naman bagong-bago pa yan. O kaya wala man lang yan kagalos-galos. Kasi di mo ginagamit. No? Sabi tuloy ni Sister Ben sa akin, ni Sister Sen. Mahal ko. Naniniwala naman ako kapatid na mahal mo. No? Kita ko naman sa mga mata nyo sa mga oras na ito. Walang natutulog. No? Kasi mahal ninyo yung katotohanan ng salita ng Diyos. Yun nga lang talaga mga kapatid, minsan-minsan masakit ang katotohanan. Pero sabi nga ng titulo ng ating sermon, ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Yan po ang nature ng salita ng Diyos. Makikita mo kung mahal mo talaga ang Diyos kung paano mo itrato yung kanyang salita. No? It doesn't really matter kung madalas kang dumadalo sa gawain kasi pwedeng nandirito ka pero wala ka namang pagmamahal sa salita ng Diyos. Paano ko malalaman? Di ka nakikinig. No? Habang nagsasalita ako, nagse-cellphone ka. O kaya kung ano-ano ginagawa mo. No? It doesn't really matter kung gaano man tayo kasipag sa church. Pwedeng nandirito ka, nagsisipag ka sa church, kasi ala ka lang mamagawa sa bahay ninyo. Kaya may gusto kang tao na pagpasikatan. No? O, it doesn't really matter kung gaano kalaki ang bag natin sa gawain ng Panginoon. Pwede nagbibigay ka sa gawain ng Panginoon kasi paniwala mo, pagpapalain ka ng Panginoon. Makasarili pa rin yung motibo. Hindi ka nagbibigay kasi gusto mong luwalhatiin at pasalamatan ng Panginoon. So, anong magdedetermina talaga, pangunahin ang ating pag-ibig sa Diyos, yung pag-ibig natin sa Kanyang salita. Yan yung dinevelop natin ng una nating punto. Yung mga Hudyong ito, hindi nila mahal si Kristo kasi sabi niya, walang puwang sa puso ninyo ang salita ko. Okay? So, maliban po dito, mga kapatid, nakikita din po natin na hindi po talaga nila mahal si Kristo sapagkat hindi naman nila sinusunod yung Kanyang kalooban.
No, yung ating pagmamahal nakikita sa salita ng Diyos at yung ating pagsunod. Okay? If you love me, sabi ni Jesus, you will obey my commandments. No, yun yung love language ni Jesus. Hindi siya nakukuha sa mapapalabok nating salita o sa ganda ng ating mga inaawit. No? Ang love language ni Jesus, kung mahal mo ako, sundin mo ako. Amen? Kahit mahirap, kahit masakit, anak. No? Kung mahal mo si Jesus, sundin mo si Jesus. No? At yun yung kuse, sabi ng kanta, para maging masaya tayo. No? Naalala ko lang si Krisha. Alam po kasi yung batang ito, yung kapatid natin to, marami siyang sinakripisyo. At ako'y natutuwa bilang pastor. Ano? Kasi ang kabado ako, kadalasang makwento ko lang anak, alam ko naman din niya mamasamain. Kadalasang pwedeng dahilan na gamitin ng kaaway para mapalayo ang isang kabataan kay Kristo, yung puso. Kapag may kasabihan niya, yung isang makata, kapag puso ang umira, hahamakin ang lahat. Something like that. Di ko na maalala eh. Pero si Krisha, believe ako sa kapatid natin ito. No, it doesn't matter kung masaktan ng kanyang puso na umiibig. No? Ang mahalaga sa kanya, sundin ang kalooban ng Panginoon. Amen. Sana all. So, balik tayo doon. Sabi kasi dito, hindi nila mahal si Kristo kasi hindi nila sinusunod yung kanyang kalooban. Verse 38, sinasalita ko ang mga bagay na aking nakita sa aking ama at ginagawa rin ninyo ang mga bagay na inyong narinig sa inyong ama. Sino po yung ama ng mga Hudyo na binabanggit dito ng ating Panginoong Jesus na sinasabing sinusunod nila? No? Punta kayo sa verse 44. Same chapter, verse 44. Sabi ni Jesus sa same audience, kayo'y sa inyong amang dyablo. Lahat po ba anak ng Diyos? Tanggalin nyo na to kung totoo yon. May mga anak din ng dyablo. Paano nalalaman kung anak ng dyablo ay isang tao? Ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Matanungin mo ulit yung sarili mo. Ano gusto mong gawin? Kalooban ng Diyos, kalooban ng dyablo? Yung sagot mo dyan, yun yung ama mo. Yun yung sinusunod mo eh. So, hindi po pala sapat na sinasabi lang natin. No? Talk is cheap, sabi nga. No? Walang kwenta yung sinasabi natin, mananampalataya ako, mahal ko si Jesus. Kung hindi naman nakikita to sa iyong buhay. Ang kalooban dapat ng Diyos, yung dapat nating laging sinusunod sa atin pong mga buhay. Sa akin po pagtatapos, mga kapatid, nawa po, natulungan po kita para masiyasat mo kung ikaw ay tunay o hindi na mananampalataya. Nawa po, sa ating pag-aaral, nakita po ninyo yung marka ng isang buhay, ng isang tunay na alagad. At hindi po gaya ng mga Hudyo nito na pinapahayag po nila na sila ay mananampalataya, pero in reality, hindi naman po talaga. At kung na-realize mo, mga kapatid, na ikaw ay tunay na mananampalataya, kasi kahit paano nakikita sa iyo yung mga marka na ito, magdiwang ka, no? Sapagkat ikaw ay may buhay na walang hanggan. Ikaw ay may kaligtasan. Pero kung na-realize mo na ikaw pala ay self-deceived, no? Ikaw pala yung kagaya ng mga tao doon sa pangalawang klase ng tao na binanggit ko kanina sa introduction, napaniwala mo lang yung sarili mo, napaniwala mo lang yung church na talaga kang ligtas, pero wala namang ebidensya nito sa iyong buhay, yung katotohanan na iyong narinig ngayon ang siyang magmapalayag sa iyo. Sa kasinungalingan na iyong pinipilit ipamuhay. Lumapit ka kay Kristo, yan ang aking hamon sa iyo. No, magpakatotoo ka, brother. Magpakatotoo ka, sister. Sabi nga, ito yung time na tunay ka ng sumampalataya sa Kanya upang ikaw ay tunay na maging malalaya. Ulitin ko po, ang katotohanan ang siya magpapalaya sa inyo. Purihin po ang ating Panginoon.